Thank you po for sharing your time with us tonight kasi di po ba, alam ko busy-busy po kayo. So, ako po si Coach L for today's membership orientation and financial coaching webinar. Hopefully, marami tayong matututunan dito. Pag-uusapan po natin about the secret of saving and building your future. Mission din po ni ING na mabigyan ng free financial education ang 30 million Filipinos by 2030. So, yan po ang ating campaign. So, we will help you build your future and take control of your money here at ING. We believe that financial education is not an option, it is a necessity for everyone to learn. So, ayan po, bago po tayo mag-start, magdasal po muna tayo para humingi ng blessings from God na marami pa tayong. Ayan, so bago po tayo magpatuloy, magdasal po muna tayo para humingi po tayo ng blessings from God na marami pa tayong pamilyang Pilipino na matutulungan through financial education. So, in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. Today, I ask you to bless me so I may become a blessing. Lord, I commit myself to enrich others, but because I cannot give what I do not have, I commit myself to become rich. I commit myself to serve you and to serve the poor with the wealth. Today, I open myself to the abundance of your universe. Use me as your channel of love. Give me the ability to create wealth that will bless the world. Increase my financial wisdom and expand my territory. I place my life in your hands in Jesus' name. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Ayan po. So, I'm El Pagdanganan po. Papakilala ko muna yung sarili ko na. So, marketing director po dito sa International Marketing Group. I'm a financial coach and trainer. Pero bago po ako napunta sa IMG, ito po, graduate po ako ng Bachelor of Science in Elementary Education sa St. Louis, Baguio City. Naging classroom teacher po for almost 12 years sa elementary department po ng St. Louis. Then right after, I got married, had 3 lovely kiddos, and then from that time, 10 years din po ako na naging full-time mom and wife. So, yun nga po. So, sa 10 years po na yun, I engaged myself in online selling to have my own income kasi nasanay nga po ako nag-work and nasanay din nag-give, not yung hinihingi lang po. And then last November 10 po, 2020, ako nagpa-member po sa ING as investor lang sana sa mutual funds para hindi sa aparador itinatago yung ipon, di po ba? Pero dito ko natutunan paano magkaroon ng solid financial foundation, kung ano yung tama pong pamamaraan sa kaperahan. Then November 25 po, na-promote po ako as marketing director at itinuloy-tuloy ko na po ang mga trainings, mga learnings ko, workshop para maging ganap na po na financial educator. Kasi ang aking advocacy po is to educate people on how to save and invest the right way. So, kailangan ko po talagang matuto ng matuto po, mapag-aralan ang lahat para po ma-share ko po yun sa ibang tao. Yan, sisters. Who we are. Dito, mas makikilala nyo po sa IMG at kung ano nga ba talaga ang misyon sa pamilyang Pilipino. Ibig sabihin po, worldwide ang IMG. Kung nasaan mang sulok ng mundang Pilipino, nandun ang IMG. So, ang platform po ng IMG, nare-reach out natin sila. Kasi sabi dito, IMG is one of the biggest and fastest financial services companies in the Philippines and going worldwide. So, ibig sabihin, buong mundo po siya. And then, sa IMG po is established in March 7, 2002. That is already how many years ago? Almost 2 decades na po. And then, dito po sa Pilipinas yan. So, well-established na po siya. Ang platform po ni ING came from US. And then ito ay nakaka-base po sa World System Builder or tinatawag natin WSB. So, dinala po dito sa Pilipinas ang platform na yon and dyan na po nagsimula si ING. So, well-established na po siya. So, our mission, di po ba napakasarap sa pakiramdam na magiging free tayo sa mga financial worries natin? So, ang mission po ng ING is to help end poverty and create wealth for families para no family left behind po. Kaya para habang tayo ay natututo at yumayaman, isinasama natin ang ating sa pamilya at lahat ng mahal natin po sa buhay para in such a way, anumang bagyo po ang darating sa buhay natin, kayang-kaya natin kasi malagpasan na sama-sama masolusyonan po ito. So our belief, many people today are financially struggling due to lack of financial information. Marami pa rin ang naghihirap dahil sa kakulangan po ng kaalaman pagdating sa tamang pamamalakad ng kaperahan, di ba? Pero here at ING, our advocacy is to secure and build your strong, solid financial foundation. Ayan, so ipapakilala ko po sa inyo mga kilalang personalidad na tumatayo po bilang mga ambassadors ng ING, Kaiser at Manila Bankers Life. Ito po si Ms. Sharon Cuneta.
Siya po ang Kaiser Ambassador natin. Naniniwala po siya sa kahalagahan ng pagkakaroon ng healthcare hanggang po sa pagtanda kasi naranasan po niya yan sa kanyang mani. Ito naman po si Miss Corina Sanchez, ang ambassador po natin sa IMG. Sinusuportahan po niya ang advocacy ng IMG of giving free financial education to all Filipinos. And then si Sir Boy Abunda po, ang ambassador po ng Manila Bankers, at maigting niyang ikinakampanya ang kahalagahan ng insurance at protection. Sabi nga niya, secure your family's happiness and protect their future if you really love them. So ito po si Sir Joen, isa po siya sa big three po natin. At kasama po niya si President Duterte at suportado po ang ating Pangulong Bigtiin ng IMG. Sana nga at isusulong ng gobyerno ang financial education na maging bahagi ng kanilang proyekto para sa sambayanan. Yan. So ang IMG din po may regular po na TV at radio program. Ang mga host po ay ang ating big three, sina Sir Joen, Sir Bart, and Sir Noel Arandilla. Meron po silang segment na Kape at Salita. Pinag-uusapan po dito ang tungkol sa kaperahan. Kadalasan po ito 6 a.m. to 7 a.m. po in the morning. You can watch the Teleradyo live stream available on TFC, kay cable po, tapos sa TV Plus, meron din po tayong sariling YouTube channel na po ang IMG, meron din po sa I1 TV, so newebscbn.com, may Facebook din po tayo, yung official page po niya, and then pwede rin po siya sa radio service app. Ayan po. So ito po ang ating bestseller book, The Secret to Saving and Saving Your Future. Very powerful po ang book na ito kasi nasa book na yan, ang lahat po na ituturo natin dito sa IMG about financial education. Sabi nga dyan, knowledge is power but applied knowledge is more powerful. So ibig sabihin, hindi lang po natin pag-aralan ang mga solusyon sa mga pang-financial po na problema, kundi pati paraan paano po i-practice ang mga solusyon na itinuturo po sa atin na IMG. Sabi dito, financial education is not just for the wealthy but it is for everyone. So, grab a copy po of the SSBYF book. May e-book po tayo niyan. Actually, bibigyan ko po kayo pagkatapos po nito ng MO po natin. So, ito po yung book po natin na talagang parang guide po natin para ituro po ang financial literacy sa iba. Yan. So, sabi nga dito, why we need financial education. Maraming mabubuti, sabi dito, no? Maraming mabubuti, masisipag, matatalino, mga matatanda na teachers, OFW, doctors, or engineers na nagpi-fail pa rin. Bakit kaya, no? Marami nagre-retire na walang sapat na savings. So, paano yan? At ang tanong, bakit kaya? Dahil nga po, kulang sila sa sapat na kaalaman about financial literacy. Sabi nga po dito, these people don't plan to fail. They simply fail to plan their personal finances kasi they lack financial education. Kaya natin po patuloy na ikinakampanya talaga ang mission po ng IMG para eventually wala na pong mag-fail. Yan, kulang lang po sa sapat na kaalaman. So ito po, kadalasan po ito po yung nangyayari. So ito po yung isang problema natin, no? Common saving formula. Ang ano po dito, ito daw ang kadalasan na ginagawa natin. Pagkasweldo natin, ayan, so bayad na tayo ng mga bills pagkatanggap po natin ng salary. Ito po yung tinatawag na po rat race cycle, no? Pagkasweldo natin, bayad na ng mga bills, siyempre, at the same time, yan, yung mga needs natin at mga wants, sinasama natin yung mga wants paminsan-minsan. Tapos, those expenses, tapos ang matitira daw, yun na po yung savings. Pero ang tanong, paano kaya kapag walang natira, di ba? Di walang savings. So, kadalasan, nagkakautang pa, lalo na po kapag dumating na po, matagal pa, nadadating po ang sweldohan, let's say 1 week pa or ilang araw pa po, bago tayo tumanggap ng sweldo ulit. So, paano daw po natin masusolusyonan ang problemang ito? Nakadalasan yan po yung common mindset po ng mga Pilipino or ng karamihan, hindi lang po Pilipino. So, ang sabi po dito, pay God and yourself first. Ayan. So, pinapakita po dito, so at the beginning of the month, di po ba, ayan na po yung ating sweldo, ang ating income. So, give yourself or give 10% tithes po kasi love offering natin yan pabalik po kay God sa lahat ng blessings po na meron tayo. Then 20% of your income for yourself as your savings. Okay, savings po yan ha, hindi dudukot-dukotin pa konti-konti para pambili po ng wants. Savings po talaga. And then, ang matitira po, the 70% po, yan na po yung para sa mga expenses natin. Ito po yung iba-budget natin para po sa lahat ng mga expenses natin. Yan. Para po siguradong may savings talaga tayo. Dito po tayo magsisimula.
So ito po yung tinatawag nating prosperity formula or we call it as 10-20-70. Yun po. So kung ganito po ang mindset natin, di eventually makakaipon po tayo talaga, di ba? Ang advice nga po ni Warren Buffett do not save what is left after spending, but spend what is left after saving. Ayan. Sabi nila, si ex daw kailangan ng kalimutan, di ba? Sino po dito hindi pa nakakalimot sa mga ex nila? Pero sa IMG po, ang ex po na ito, mahalaga. Okay, isa po ito sa mga financial concept natin. Ito pong tinatawag natin na X-curve concept. Ayan. So ito po yung isa po sa mga basic financial concept. Present ko lang po saglit ha. So sabi daw po sa ating buhay ay may dalawang lines. Ano po mga yon? Ito po yung responsibility line at ang money line. So the red line represents the responsibility line and the blue line represents the money line. So sabi po dito, habang bata pa tayo ay ang taas ng ating responsibilities. Bakit? Dahil nga yan yung time na nagbabayad pa tayo ng mga loans, sa papaaral ng mga anak, and we also provide the food, shelter, clothing, health. Ayan po. And then, pero ang aim po natin as we grow old, kailangan po bababa po yan, di po ba? Para ibig sabihin, konti na lang po ang responsibility natin sa buhay habang tumatanda po tayo. Magagawa po natin yan kung nung bata pa po tayo ay may active income na. Ibig sabihin po ng active income, you work hard for the money. At yun na rin po yung pagkakataon po natin para makapag-ipon, di po ba? So, yan po. And then, on the other hand, we have here, this is the blue line. So, we call it as the money line. Ito po yung kabaliktaran ng responsibility line. So, ibig sabihin, sabi po dito, habang bata pa tayo, wala pa po tayong masyadong savings. Kasi nga, nagsisimula pa lang tayo with all the responsibilities na meron tayo, di ba? Pero, ang aim po natin dito ay unti-unti nating mapataas ang ating money line. Paano? So, habang pong nagkakaroon po tayo ng active income, malakas po tayo nagtatrabaho, isasabay na rin po natin yung tamang pag-iipon at pag-i-invest para sa future. Para eventually, ready na po tayo sa pagtanda. Ayan. So, sabi nga po dito, pagtanda natin, magkakaroon lang tayo ng big savings kasi either way, pareho lang din ang pangangailangan natin sa buhay. Yan, yung food, shelter, clothing. Dapat wala na po tayong pinapaaral ha, pag retire natin. Tapos yung health, syempre, dadating magkakasakit tayo, gano'n. And then, wala na rin po tayong utang dapat. Yan, hindi po yung retirement natin yun pang pangbayad natin sa utang, di ba? So, sabi ko po kanina, kapag bata pa po tayo, meron tayong tinatawag na active income. Yan, yung we work really hard for the money para matustusan lahat ng pangangailangan at pagkakataon na makapag-ipon. Pero pag retire po natin, syempre wala na tayong active income, di ba? Pero nakakalungkot kasi meron pa rin po yung iba na retired na sila, pero they still need to work hard for the money. Pero dito po sa tinuturo po natin, meron na po dapat tayong passive income. Yan yung money working hard for you. Kasi noon, nung nagtatrabaho po tayo sa pera, this time, ang pera na pang magtatrabaho para sa atin kasi pagod na tayo di ba kakatrabaho ng kabataan? So this time, pahinga naman tayo para si money na lang po ang magwo-work para sa atin. Yan. So, sabi din po dito, sa buhay daw po natin, may dalawang if. Nakikita niyo po ito, if nasa gitna po ng word na life. So, ang isa, we call that as die too soon. What if you die too soon? Yan, pag kinuha na po kayo ni Lord. And, ang pangalawa, what if you live too long? So, ang maganda po dyan sa IMG may solusyon. So if you die too soon, sabi dito, you should have insurance to protect your family. And sabi rin po ni IMG, if you live too long, you should have investments, okay, to protect yourself. Kasi kailangan po natin yan, no? Kasi pag wala ka po kayo, pag tanda po, wala na po kayong asahan, kundi sarili nyo na. So, kapag tumanda, kailangan na pong investments. Baka mapapasigaw ka na lang ng, lalo na kapag you live really too long. Napapasigaw ka na lang ng tulong, tulong, ayun. Kasi you live really tulong, no? So, dapat po mapaghandaan po natin yan. Kaya napakahalaga po ang insurance at investment. Po. So, dito naman, pinapakita ng building blocks para sa strong financial foundation. Ito daw po yung order ng priority na dapat po natin sundin. Mauna ang healthcare at mahuhuli pa ang investments. Pero, syempre, lahat po ito kailangan natin, di ba? Pag nagpapatayo po tayo ng bahay, uunahin natin yung pundasyon. Yan. Hindi po yung bubong. Isan po kayo nakakita ng bahay na pinapatayo po, nauna po yung bubong,
wala pong pundasyon or mahina pang pundasyon, abay konting ulan lang yan, anod na yan, 'di po ba? So kailan po dapat matibay po ang ating pundasyon, and that is the healthcare, yan po yung uunahin natin. Ayan, so why do we need the long-term healthcare daw? Long-term healthcare. So, medical cost doubles every 5 to 7 years. Ibig sabihin po, halimbawa po ngayon, let's say, ang minimum na po na private room po yata sa hospital is 1,000. Sabi na natin ganon. After 5 to 7 years, pwedeng dumoble na po yan. Okay, let's say 2,000 or let's say 1,800. Dahil po sa inflation yan. Hindi po natin yan maiiwasan. So, a lot of sick people die not because there's no medicine. O saan daw sila namamatay dahil daw po walang pera pambili ng gamot. And then ito po, don't save money for future healthcare needs. Kasi sabi nila, naku, healthy pa naman ako ngayon, so hindi nila iniisip yan. Yung iba naman po, meron po silang mga healthcare benefits daw provided by the company. Pero paano kapag mag-retire na o mag-resign sila, di ba? Wala na. And then here, no traditional healthcare company covering ages 61 and up. So wala pa po ako nakikitang company na gano'n, na nagbibigay po ng healthcare pag senior na po sila. Okay? So most people rely on their children or sell properties or borrow money for their medical needs during retirement. And another one is actually majority po na nangyayari, meron po yung personal bankruptcy due to medical crisis. Ayan. So, sabi po dito, aside from the choice po natin, no, advantage of long-term care to provide you healthcare when you retire or when you stop working. Sabi nga po ni Sharon Cuneta, na ambassador po ng Kaiser, Kaiser will take care of you kahit maputi na ang buhok mo. Yan, hindi ka na mag-aalala kung ipapagamot ka ba o hindi ng anak mo kung magkakasakit ka. Kapag meron ka ng healthcare, long-term healthcare, kasi kapag wala, abay paano kung magkasabay po kayo ng apo nyo pag magkasakit na, di ba? Sinong uunahin? Mamumblema tuloy yung anak. Siyempre, ayaw natin maging pabigat sa pamilya kapag tayo na ang tumanda. Aside from that, choice din natin ngayon kung saan daw natin gusto ma-confine pag tayo na ang nagkasakit pagtanda. Yan, kasi hindi po natin maiwasan ang magkasakit kahit anong alaga po natin ngayong kabataan natin. Pagdating po natin ng pagtanda, abay darating po tayo sa panahon na may mararamdaman na po tayo sa katawan. Yan, so asan nyo daw po gusto? Sa letter A po ba or Ma'am B? Ma'am Lai, Teacher Dayan and Teacher Wellness, saan nyo po gusto? Sa A o ba o sa B? Ayan, di po ba? Ang sabi, ayan, sa A, syempre. Di ba? Kasi pag sa A po, para ka lang daw po naka-expectation. Tapos sa B po, para ka daw nasa evocation. Ayan, di ba? Lalo ka pa kung magkakasakit pag nasa evocation ka, di ba? Mas lalong tataas po yung bill natin dyan. Pero pag sa letter A, dahil aircon yung room, sarili mo po yung room, at wala pong stress, so gagaling ka po agad dyan. So, kailan po paghandaan po natin talaga yun. Ayan. So next po, ito po yung solusyon para daw po doon sa pinakita ko po kanina na problem. So ito po, what if there is a solution po from ING, that is the Kaiser Ultimate Health Builder. This is one of the best product po ni ING. So what if I die too soon? Actually, tatlo po ito ha. What if I die too soon? How will you take care of your family? So that is the solution po, sabi ng ING, is life insurance. And then what if I live too long? Who will take care of me? The solution is investment and long-term care. And what if I get sick? You have the health care. Ayan. So ultimate Kaiser Health Builder po yan. So it has three major financial needs to complete your financial picture. Investment, that is to generate continuing income for you when you retire. Meron na po kayong pension, kumbaga. So letting money work for you. And then income protection or the life insurance po, that is to protect your family if you die too soon. Yan. So life insurance, there is an instant money that is to replace your income, help finance your children's education. Kasi nakakalungkot naman po kapag bigla po nawala si breadwinner, doon na po tumigil ang buhay naman po ng pamilya natin, di ba? Dahil mahal natin sila. Hindi po natin hahayaan na mangyari po yun. Yan. So, healthcare, to provide the healthcare when you retire or when you stop working. And ito po, yung sa Kaiser Ultimate Health Builder po is until you get senior. Okay? Hindi lang po yung up to age 60. Hanggang po, kung halimbawa, abutin na po kayo ng 100, pagpalain po kayo ng Diyos, abay, bakit hindi? Meron pa rin po kayong healthcare yan. Covered ni Kaiser Ultimate Builder. Ayan. Ito po yung
3-in-1 plan. So, long-term healthcare po siya with lifetime insurance na and investment. So, tatlo po yan. Hindi po kadalasan ng ibang ino-offer lang is lifetime insurance and investment. Dito po may kasama po siyang healthcare. And then 7 years to pay po, that's the accumulation period, and then 13 years to mature. So, bibigyan ko lang po kayo ng konting brief description po ni Kaiser kasi may separate webinar po tayo para dito. So, Kaiser Long-Term Healthcare, plan holders get to have the following amazing benefits. That's free annual physical exam. Yan, may free dental benefits din po ito, term life insurance, so accidental death and dismemberment insurance, waiver of the installment due to death, meron din po waiver of installment due to total and permanent disability. Ibig po sabihin nun, let's say po in 2 years time, na nag-pay po si member, bigla po siyang nawala, covered na po. Ibig sabihin yung remaining 5 years po na yun, considered paid na po siya. Yan. So, member's choice of room, board, that depends on the plan availed. Tapos hospitalization benefits po with annual benefit limit, siyempre depende pa rin po sa plan po na kinuha. Then return of approximately 85% of your premium if the hospitalization has been used during the paying period. And then accumulation of 10% per year starting at the 8th year. And actually po, meron na po tayong 800 hospitals in the Philippines. Ayan. So, dito po alamin po natin ang purpose ng insurance. Ito na po yung next building blocks natin para magkaroon ng strong, solid financial foundation. So, ang protection or the life insurance, halimbawa, parang yung payong po na yan, di ba kapag biglang umulan or matindi ang sikat ng araw, ang payong ang nagsisilbing protection natin, di po ba? So, ang life insurance, parang gano'n na rin po. It provides protection for your family in case you die too soon. So, sabi dito, you need insurance. Bakit? That is to protect your family if you die too soon. And then to replace your income, syempre. Kasi, di ba, especially kapag breadwinner po kayo, kailangan po talaga natin yan. And then to finance your children's education, kailangan natin magpatuloy ang mga anak natin na mag-aral po kahit nawala na po tayo. Kasi yun ang puntang mapapamana natin sa kanila. To pay state tax, an instant money for your family, to pay off debts, kasi hindi po natin alam na baka magkakasakit pa tayo, magtatagal sa hospital, syempre magkakaroon po ng utang. And then yung makukuha po natin sa insurance, at least meron po tayong pambayad sa mga nagastos, di ba? Sa mga utang po na yan. And then, sabi dito, if you love your family, get yourself protected. Yan. So, paano daw po natin masusolusyonan kapag if we die too soon? Ito po, isa po sa mga financial concept po na ituturo ko po sa inyo. Anong magandang paraan po para malaman yung tamang insurance po? Kasi hindi po ibig sabihin ng insurance, ay, yan na. Kailan po natin pag-aralan? Anong klaseng insurance po ang kailangan natin para po maibigay po natin yung pangangailangan po ng ating pamilya in case you die too soon. Yan, using the income replacement formula po. So, ito po yun. Income replacement is equal to the annual income times 10 daw. So, halimbawa po, 20,000, that's your monthly income, times 12, the 12 months per a year, so equals 240,000. That's your annual income. So, times 10. That's the formula po. So, ang magiging kalabasan po nito is 2.4 million. Ito daw po yung money needed to work for you. Okay, so ibig sabihin maghahanap po tayo ng insurance na covered po kayo ng 2.4 million when you die too soon para po ma-replace po yung income ninyo at mabuhay po, magpatuloy mamuhay ang iyong pamilyang may iwan. So times 10%, ito na po yung 240,000, living on interest na po. So divided by 12 months, kasi monthly nga po yung ano natin, so 20K per month, yan na po, yung monthly po natin na parang sa monthly income lang po. Parang bumalik lang po, parang ibig sabihin parang hindi ka rin lang nawala, di ba? So, another one is the using the dime method. This is an example lang po ha. Dime means that income replacement, mortgage, and then the education. Halimbawa po, ayan, may utang pa po tayo, 500,000. Tapos, di po ba yung kanina, na-compute po natin yung income replacement is 2.4 million. Ito po yun. Tapos mortgage, halimbawa po, meron pa tayong 1 million yan kailangan tapusin. Tapos sa education, ang sabi, if you really want to give good education to your children, 2 million per child. Ayan, per child po ito ha. So, ito po, total protection needed daw, according to this example, is 5.9 million. So, sa IMG po, meron po tayong product that could help us solve that. So,
0.9 million po yung kailangan natin. So dito po sa Manila Bankers Life, this is one of the best product din po ng ING, or we call it as the most 18. Halimbawa po, ito po 5 million, no? 20-year-old, ayan, pag kukunin niyo po yung 5 million coverage po, yearly is 22,100. Pero pwede rin po ito, halimbawa 1 million po. You just pay 5,380 per year po ito ha, hindi monthly. So, covered na po kayo ng 1 million. And tingnan niyo po rin po dito, habang tumatanda po, ang pwedeng mag-avail, tumataas din po yung premium natin. Pero sabi ko nga kanina, in case po na 5 million po yung alam yung coverage po na kailangan po ninyo, abay bakit pa kayo pupunta sa 1 million kung kaya niyo naman po, may budget naman po para sa 5 million, di ba? Kasi pag ito po, 1 million, let's say 5,380 po times 5, magkano po yun? And not like dito po sa 5 million, makaka-discount po kayo kasi 22,100 lang po siya. Ayan, mas mapapag-aralan po pa doon. May detail po na discussion din po tungkol sa most 18 pag nandito na po kayo sa ING. Ayan. Next po. Sorry. Ayan, next po is the paano nga natin i-manage ang debt na yan. Sabihin nyo nga po, debt. Ayan, di po da. Katunog siya ng debt. Kakatakot, no? Kaya dapat mawala ang debt na yan sa ating buhay. So debt management, ito yung third building block ng financial foundation po. Ang sabi nga, ang utang ay parang anay yan. Unti-unting sumisira sa pundasyon kapag di po naagapan. So paano daw po yan? Paano po i-manage ang mga utang ng maayos? So ito po, change money mindset. Ito ang kailangan nating baguhin na kaisipan pagdating po sa pera. So that one solved money problems. Ibig sabihin po, hindi po ma-solve po ng isang utang ang isa pang utang. And then jobs are not permanent. Hindi po palagi nandiyan yung trabaho po natin, lalo na po ngayon pandemic, di ba? Hindi po natin akalain na ang daming mga malalaking companies ang nag-close po ngayon. And then do not spend money not yet earned. So just spend within your means. Hindi po yung, sige, pwede, pabayaran ko na lang sa sweldo. Hindi po pwedeng ganun. So, and then saving money is not saving for disasters, and there is no one time, big time. Like yung sinasabi po na easy money na, after 2 weeks, 1 month, so double pang pera mo. Wala pong ganun. Scam po yun. I'm telling you, scam po yun. So, yun po, bad yun pang mga mindset na kailangan po natin baguhin. Ito po, itong book po na ito, sinulat po ni na Sir Bench and Felix Santiago. Sila po actually yung mga top leader po namin dito sa ING. Kasi before po, sila po ay nalubog din sa utang bago napunta po sa ING. Pero ngayon, nung nakilala po nila sa ING, abay, lubog pa rin naman sila. Actually, lubog pa rin po. Yun nga lang, lubog po sa yaman. Yan ang nakakatuwang news. Ito po, ginawa po nila yung book na ito kasi sabi, meron po silang tips to manage debt down. This one, increase cash flow. That is to reduce expense and increase the income. Yan, so don't get into more debt. Huwag po masyadong utang para mabayaran ulit ang utang. Just live simply. And then change habit of spending to habit of saving. Make a list of all debt. Sabi po dito, unahin po natin yung may mataas na interest po na babayaran bago po yung mga maliliit lang po ng interest. Hanggang eventually, matatapos na rin po natin mabayaran lahat ng utang. And then consider liquidating non-income assets to pay debts and get a coach, a financial coach to guide you. Ayan po. So, para po ma-eliminate ha, so understand where your money goes daw. Sabi dito, know your needs, liabilities, assets or anything you buy and puts money in your pocket. Yan po yung sabi ni Robert Kiyosaki. Ayan, tingnan po natin. Halimbawa po, meron po tayo nito, no? I-try po natin alam itong liability ba sila or asset po. Yan, may relos, may jewelries, may phone, may tablet. Halimbawa po itong cellphone. Yung cellphone nyo po ba, ginagamit nyo po ba yan para saan? Like entertainment po ba, nag-ML, or nanonood ng K-drama, or Netflix? Abay, liability po yan. Pero kapag po ginamit po yan, to put money in your pocket, like let's say, ayan, online selling, or using it for your business, asset po siya. Yan, post dito, yan pang ginagawa ko noon eh. Kasi full-time mom and wife po ako, siyempre, I always make ways to have my own income kahit maliit lang po. So, I do online selling po before, bago ako napunta po sa ING. So, namamaximize ko po talaga ang gamit ng aking cellphone. Hanggang si cellphone na po nag-give up sa akin. Yan. So, asset po yan.
And then halimbawa po sa bahay 'no, dalawang bahay ninyo. Yung isa hindi naman wala naman po nakatira, eh, paano po 'yan? Baka mamaya multo na po ang nakatira diyan. Ipaupa po natin, 'yan para po mayroon po tayong extra income, may papasok pa rin po, magdadagdag sa cash flow natin, 'di po ba? At makakatulong na rin po sa pagbayad po ng mga utang kung meron man. Ayan, sa sasakyan, halimbawa dalawa pong sasakyan nung wala pang pandemic, pero dahil nagkaroon ng pandemic, eh, siyempre nasa garahe na lang po yung mga sasakyan natin, eh, puwede po natin silang gawing Grab o kaya carpooling, 'di po ba? Para po magkaroon po tayo ng extra income o kaya sa mga condo unit, halimbawa meron po kayo dalawa, tatlo, eh, mataas nga po ang kanyang actually ang association dues po ng condo sa isang buwan, abay mataas po 'yan, eh, paghayaan lang po natin na katiwangwang, wala pong nakatira, sayang din, okey? Iparenta po natin ang mga 'yan, para po dagdag po sa ating, income, tapos may dadagdag din po sa ating cash flow, eh, definitely mababayaran na po lahat ng utang. Sabi nga po dito, 'wag po puro porma. Porma, 'di ba? Baka later on poor na. 'Yan, iwas luho para iwas utang. Sabi din dito, bawas yabang daw para iwas utang. Ayan, ito po yung pang-ilan na po ba ito? Pang-apat po na building, financial para sa ating solid financial foundation. So, building an emergency fund. Ayan po. So, 'di ba, ang salbabida po ayan, oh. Ano nga ba ang role po ng salbabida, 'di ba sinasigip tayo niyan kapag malulunod na? So, parang ganyan din pang emergency fund, may sasagip sa atin in times of financial crisis. So, after which ito rin pang pag-uusapan natin how to build an emergency fund as the fourth building block of financial foundation. Yan, oh, emergency na, may funds ka ba? Dami-daming emergencies 'no, kadalasan Pilipinas gano'n po, eh. Ang daming emergencies pero wala namang fund, 'yan po yung nakakalungkot, ang hirap niyan. So, sa ating mga Filipinos daw po napakaraming emergencies, kaso wala namang funds, 'di ba? So, tulad ng ito, loss of job, nawalan po ng trabaho dahil sa pandemic, hindi naman po natin inaasahan na mangyayari po talaga 'yun, 'di po ba? So, major home repairs, major car repairs, 'yan. And then serious hospitalization lalo na po kapag biglaan sa isa sa mga family members natin ang nakakalungkot pa kung si breadwinner talaga yung ma-hospital, paano na lang. Tapos major appliance repairs and then extended elderly care. So ang sabi dito para daw po magkaroon ng emergency fund dapat daw makapag-ipon at least 1,000 monthly para may madudukot in times of emergencies. Yan po yung sinasabi. Okay? So ayan na. So yan na po yung next level na po tayo, growing wealth through investments. Yan po yung fifth level po ng financial foundation para mabuo at maging strong. So what is investment? Ito yung commitment po to save money and expect to make more to achieve a long-term goal. Pang long-term po siya ha, hindi ibig sabihin, ito po yung in-invest mo ngayon, next week kukunin mo na, hindi po ganon. Kasi kapag mas matagal siya na naka-impok, mas malaki rin po yung earnings. Like after 5 years, 10 years or more, mas mainam po. Yan po yung sinasabi ko sa atin. Sabi nga po ni Sir Rex Mendoza, you don't have the right to invest unless you are properly protected. So protection muna bago invest, diba? Useless daw kasi kapag napakarami mong investment, kung wala ka namang insurance at healthcare, abay maubos lahat yan kapag nagkataon. So anong mangyayari? Back to zero po tayo ulit. So, dito po, kapag mag-invest po tayo, dapat alamin po natin para saan, ano yung purpose po ng investment natin. Halimbawa, yung investment po ba ito is para sa healthcare? Ayan, nandiyan si Kaiser, siya ang solution dyan. Para sa retirement po ba? Para sa pag-aaral ng mga anak, sa bahay, o pagkakaroon po ng sasakyan, dapat alamin po natin ano po talaga yung purpose ng investment. Ayan. So, sa IMG po, tinuturuan tayong mag-invest ng tama. So, unahin po natin ang pinakapundasyon. So, yan yung healthcare, yan po yung level 1. Pataas po yan, income protection, mawala muna yung mga utang, magkaroon po ng emergency funds, and yung sa investment. Pinakahuli po ito. Pero we still need this all. Okay? Hindi po dahil pinakalas investment, dito na lang po tayo. If we can do all these things para mas maging matatag pang pundasyon ng ating finances, mas mainam po. Nakasama po lahat yan. Ayan. So, paano daw mag-invest? Itong next ay financial concept number 4 na po to. The power of compounding interest na sinimplify po ni Albert Einstein. Tinatawag itong the rule of 72. Yan. In-explain po dito paano lumago ang mga pera natin based po sa interest rate. So, paano po i-compute ang compounding interest? Ito lang naman ang formula. 72 divided by the interest rate, that is the number of years for your money to
double. Ayan po, ito pa yung example natin. Halimbawa, nakahanap po tayo ng, let's say, bangko, na ang interest rate po niya, hindi ko na alam kung meron pa po ngayon na bank na nagbibigay po ng 4% na interest. Okay, 72 divided by 4, that's the interest rate po, is equal to 18. Ibig sabihin daw po, money doubles every 18 years. So, halimbawa po, 29-year-old, nag-invest po siya ng 100,000, after 18 years, ilang taon na siya niyan, di 47 na po, doon lang po magdodoble po yung pera niya. So, magiging 200,000 na po siya. And then, after another 18 years, 65 na po siya. Di ba, pag 65, retired na yan. Hindi na po dapat nag-work yan. Ang 200,000 po niya, nagiging 400,000. So, kasya na po kaya ito para sa retirement? Sa tingin niyo po, di ba, 400,000, ako parang kulang yan. Kulang na kulang talaga yan. So, halimbawa po, ito, nakahanap po tayo ng pwedeng pag-invest na may 8% po. So, 72 divided by 8, that is 9. So, ibig sabihin po, money doubles every 9 years. 29-year-old ka, may 100,000 po kayo. So, ibig sabihin, after 9 years, you are 38 na, tumoble po yung pera ninyo na 200,000. Then another 9 years, 400,000. Tingnan niyo po dito yung age 65. Dito ba? Naging 1.6 million na siya. So, pwede na po ba ito? Pang-retire natin, no? So, money is working for us na. Hindi na tayo yung working hard for the money. Pwede na yan para sa simpleng retirement natin. Okay. Halimbawa, itong mas masaya. What if nakakita ka ng 12%, nagbibigay ng 12% interest per year? So, 72 divided by 12 is equal to 6. So, ibig sabihin, money doubles every 6 years na po. So, nung 29-year-old ka, naglagay ko po ng 100,000. Nag-invest ka ng 100,000. So, after 6 years, ayan. Nakikita niyo po, at the age of 65, upon your retirement, meron ka ng 6.4 million. Diba? Ang laki-laki ng difference niya doon. Paano kaya ito? Diba, alam niyo po, sa mga bangko, kung naglagay po kayo ng 100,000, siguro ito, lagay po natin sa bangko na may 4%. Itong bangko naman po na ito, ini-invest po niya yan. Okay? Sa merong 12%. So, nilagay po niya dito. At yung age 65, ang binalik na po niya sa'yo is 400,000. Si bank, kumita ng 6 million. O, di ba? Ginamit yung pera mong pang-invest para silang kumita. Ang daya, no? Ito po pinapakita lang po sa atin na be mindful where you are going to invest your money. So, hindi porket investment, sige, invest. Yun pala, 2% lang. You're expecting na malaki ng pera mo after 20 years, hindi pala. Kasi 2% lang po yung interest niya. So, dapat po be mindful of this. Yan po yung tinuturo sa atin ng IMG. So, tingnan lang po natin the difference between the 4% and the 8%, 4 times po. Sa 4% and the 12% naman, 16 times. So, di ba, ang laki? Kaya yun po, yan po yung isang tip na pag mag-invest po tayo, always ask, what's the interest rate? Yan. Wag po sa 2% o mas mababa sa 4, ha? Nako. Lugi po tayo dyan. Yung bangko po ang kikita. So, it is not enough to save money. We need to grow it. Just be mindful, ha, for the interest rate. Ayan. Sa investment po, may direct at indirect. Kapag direct daw sa stock investment, direct ang shareholder ng mga companies. Ikaw ang mamimili which company ang gusto mo mag-invest. Like, for example, Jollibee, SM, Meralco, PLDT, yan po. Philippine Airlines, Ayala Land, at marami pa. Sabi dito, if you love your future self, you need to be invested. Pero bago po tayo mag-invest sa stock market, pag-aralan muna natin ito. Kasi sa picture po na ito, just like riding a bus. So, yan. Meron po kasi tayo dito sabihin, direct. Di ba kapag direct, ikaw po yung driver. Di ba pag driver, bago ka mag-drive, dapat alam mo kung saan pupunta, alam mo kung saan yung mga lugar na walang traffic, para po sure ka na makakarating po kayo sa destination ng maayos. Parang ganun din po sa direct investing. Dapat may sapat kang fundamentals o kaalaman pagdating po sa stock market. Kasi pag hindi, bigla ka nalang iiyak sa corner niyan, no? Ang pangalawang klase naman po, yung indirect. Ito po yung tinatawag natin na mutual funds. Kayo po yung pasahero niyan. Ayan, nakikiride ka lang kasi pinapamahala mo po yung pera mo, yung investment mo sa fund manager. Yan. So, yan, ride lang. Tapos later on, after how many years, marami ka ng kita dyan. So, yan po. So, investing in mutual funds. Mutual fund is a pool of
funds that you can invest in. Sa mutual funds po, meron po tayong fund manager, dahil tayo pa investors. So pinagsama-sama po ni fund manager ang pera natin. Halimbawa po, si ganito po may 500 or si sir ganito may 1,000 or may 10,000 po ng iba, pinagsama-sama po lahat yan ni fund manager. Tapos yan na po yung ini-invest niya sa mga blue chip companies na ito like Jollibee, Ayala, SM, BDO, Meralco, at marami pa po. Then kapag kumita na po siya, ibibigay na niya sa atin correspondingly according po sa number of shares natin. So, bakit po maganda sa mutual funds? Kasi very liquid, diversified. Ibig sabihin, hindi lang po iisa yan. Hindi dyan si Jollibee lang. Pinipili po nila yung mga top 10 good companies with good standing po yan. Yan, so low minimum investment, professionally managed by a fund manager, low minimum investment requirement, lalo na po pag member po kayo ng IMG kasi when you get your membership po sa IMG, may automatic na po siyang 1,000 po na kaalaman and then dadagdagan nyo na lang po minimum of 500. Then maka-start na po kayong mag-invest. Tapos zero entry pa. No, walang load fee, kumbaga. Very transparent, strong track record, safe and secured, gains tax exempt. Ayan. So, ito po, sample po. Here's a sample of 10 companies chosen by the fund manager. Isang fund manager po natin sa dito po is the Solvivo Mutual Fund. Then ito po yung top 10. So Ayala Land, BDO, SM, BPI, ayun po si Jollibee, yung favorite ko ng anak ko, si Diyos ko. Ayun, International Container, Terminal Services, Ayala Corporation. So pinipili po talaga nila yung mga magagandang big companies po. Kung saan po ini-invest yung ating pera. So another one, ang Philippine Fund, ito po yung isa rin pong mutual fund po under ING. So sabi po dito, 16% po siya. So 100,000 invested in 1994, by 2017, nagiging 3.6 million na siya after 23 years. Well, manage po yan. So trivia lang po ito ha. Did you know that SSS invests 3 billion in mutual funds? Dyan po sa Philippine yan. So di ba? Ang galing. That is to diversify its investments and raise more funds. Kasi kung yung pera lang po ni members ang gagamitin nila, abay, malulugi po agad ang SSS. Kailangan po nilang ipasok sa investment yan. Yan. So, sabi po, don't just work hard for the money. Learn how to make money work hard for you. In that sense, matututo tayo na mag-build ng strong, solid financial foundation. Now, ang tanong, kapag natutunan na daw po natin lahat yan, ano nang gagawin natin? Siyempre, it's time for you to take action, di po ba? Why are you here? What is your purpose? What is your big why? So, how can IMG help you now achieve your dreams? Malalaman natin lahat yan dito sa IMG. Actually, meron pong 4E. Yan, may ino-offer po na IMG. So, education, execution, entrepreneurship, and environment, good environment. So, ang una po ang education. So, IMG provides financial education on all aspects po of personal finances. So, you will be receiving training, supports to manage, invest, and protect your money. So, marami pong trainings dito, workshops, and meetings. Ako po, nag-undergo po yan para po mas marami po akong ma-share po sa iba. Kasi, siyempre, pag hindi po tayo educated, paano po natin ma-share sa iba, di ba? Yan din pong aking advocacy actually. So, yan ang number 1 po. To give free financial education to all, and it's not for the wealthy, sabi dito, but for everybody. So, pangalawa po, ang execution. Siyempre, napag-aralan mo na po lahat yan. Ngayon, ang execution naman. Sa IMG po, binibigyan tayo ng access na napakaraming services po and products providers. Lahat ng big companies po na yan, partners po lahat yan ng IMG. Sabi nga, here at IMG, we have it all for you. Kasi nakakatipid po tayo ng malaki when we avail of this financial products and services, which is needed to build our solid financial foundation. So it is really a one-stop shop para sa lahat ng financial needs natin. Halimbawa po, ito po, you're a member, and then if you need a healthcare, meron na po tayong kahit so agad. Hindi na po natin kailangan ng agent o wala na pong middleman. Diretso na po tayo. Yan. Ibig sabihin, makakatipid tayo. Instead na mapunta po sa agent po yung commission, abay, sa atin na lang mapunta, di ba? So, life insurance, ayun po, may Manila Bankers, Fidelity Life, we have investment also, Rappers, Solvivo, Philippine Atran, Film Asset, Fanny Sun Life. Tapos, ito po yung real estate, SMBC, Ayala, yung mga gusto pong kumuha ng condo, meron po kayong discount niyan. Or may friend po kayo nangangailangan ng condo, pwede nyo po i-refer. Then later on, sila na po yung bahalang mag-contact and makakatanggap din po kayo ng commission. Ayan, ito po general insurance.
And then we also have the allied services. Ayan po. So sabi ko dito, new world of possibilities, that is now the ING membership revolution. So get educated on all aspects of personal finance, have access to hundreds of financial products and services, receive trainings and support to manage money, to save money on various products and services daw. So earn by sharing the know-how with associates with this fast-growing industry. Sabi nga po, the mission and the commission will follow. Yan. So, aside from the education platform po, meron din po sa ING na membership platform. Ito po yung preferred membership. Just like the SNR, City Card, the SM Advantage Card, yan po, Alipuring at marami pa po. Sa ING, meron naman po siyang mga ino-offer na preferred membership. Ayan. So, when we become a member po, we enjoy many preferred membership benefits. Ayan po, kapag member na po kayo ng ING, ito po yung mga benefits. So, meron po tayong free ebook. Katulad po yung pinakita ko pa sa inyo kanina. Ito po yung guide po natin. The Secret to Saving and Building Your Future. So, meron na po tayong ebook niyan. Meron na po tayong sa portal and you can just share that to everyone. And then, pangalawa po, meron din po yung free ebook for the financial workbook. Ito po yung ginagamit natin para po sa financial workshops po dito. So, tapos na po rin pa ako dito. Graduate na ako sa course po na ito. Ang saya-saya kasi habang andito ka sa ING, talagang natututo ka. Yung kinakalawang ko ng utak na ang tagal, napulog ng 10 years, no? Ayan, nagulantang ulit at nabuhay. Yan, so dito po natututo na natin yung increased cash flow, paano po i-manage po yung mga kautangan, building a strong financial foundation. Ayan po yung mga sa healthcare, insurance, building wealth and asset accumulation, retirement planning, wealth and preservation, yung tamang pagpapamana po, and then yung sa retirement planning natin, and then building the business with the financial industry. Yan po yung actually ginagawa po natin. Yan. So, nasa ano na po tayo? Financial education. So, free. That's free financial check-up po. Sabi nga po nila, di ba, pag may sakit po sa katawan, nagpapacheck up tayo sa doktor. Pero dito po sa ING, kapag po para malaman po kung may sakit po tayo sa bulsa, ito po, financial check-up po. Free po yan. Okay? So, meron din po dito, exclusive members price po sa AFP Associate Financial Planner Certification Program. Kapag gusto po natin mag-level up at matuto about investment at iba pa po topics. Once you're a member po, meron din po tayong free gifts. Ayan, automatic po kayong covered na ng 100,000 po insurance, that is for personal accident insurance. Up to, depende po sa position po na ma-achieve niyo po dito sa ING. Ayan, next po is the Fidelity Life. Ito po, maganda po ito para pwedeng po i-convert ito sa Memorial Land. Just pay 500 pesos and you are already covered 50,000. One time lang po, na 500 po babayaran yan. Pero 50,000 po yung matatanggap po natin in case po na kukunin na po tayo ni Lord. Tapos, katay up po niya ang Everest Memorial Services. Yan. So, ING Vision Care. Inaalagaan din po pati po ang ating mga eye care, no? Ating mata. So, we have two pairs of eye frames. Every year po yan from De Los Reyes Optical. So, makakasave po tayo ng malaki kasi lens na po ang babayaran. Katulad po nitong suot ko pong glasses ngayon. Actually po ito, frame pa lang, 4,500 na, plus yung lens pa, 3,500 daw. So, magkano na po yan, di ba? Pero kapag po sa member po ka ng ING, sa De Los Reyes Optical po, free na po yung frames, dalawang pair po yon, lens na pong babayaran. So, 2,500 na pong babayaran. Malaking tipid po siya. Ayan, so we also have here, free gifts pa rin. So, free unlimited consultation for members sa Kaiser Medical Center. Aside from the members, meron din po discounted medical services for members and their immediate family members. Ito po ang isa na maganda. Sa Solvivo po, upon membership, meron na po agad, yung nabanggit ko po kanina, may 1,000 na po agad yan na naka-invest. Para po sinisiguro po kasi ni ING na sisimulan nyo na po mag-ipon. Kasi dito, ipon, hindi gastos ng gastos. Mag-iipon po. Tapos minimum po 500, pwede nyo pong idagdag monthly. O kung mas malaki pa o may extra funds po kayo, pwede po kayo maglagay anytime. Yan. So ito po yung Kaiser Healthcare Builder po na nabanggit ko po kanina. So direct access na po tayo dito. Hindi na po tayo dadaan sa agent. So makakalas po tayo makakasave po tayo. Tapos, if we share also this to others, and then
you could also have your commission there. Ayan, meron po dito Manila Bankers, life insurance exclusive to IMG members. So that's most 18, the IRA, and then the Everest Memorial. We also have here the access of free access po sa exclusive to IMG members po, free investment seminars, like sa mutual funds po. So 0 and 3 po siya. Kasi kadalasan pag hindi na po IMG members, yung i-invest nyo po halimbawa, babawasan po yan ng 3.5 to 5% pa. Not like pag IMG ka na, 0% entry fee na siya. Ibig sabihin, halimbawa yung in-invest ng 1,000, buo po yun, napapasok as investment. Hindi na po siya mababawasan. So sa mga gusto po ng trading, kasi nabuburingan masyado sa mutual funds kasi nga matagal po yan, long term eh. Gusto yung madalian na kumita o yumaman. Meron po tayo dito sa My Trade po, okay? Pre-investment guidance din po yan, analysis and updates. Ayan, sa usun po, tinanggal na po yan kasi hindi naman po masyadong na-maximize po kasi nito na benefit. Ito po sa Palawan Express, may partnership po tayo dyan. Pero this is only for IMG transactions, okay? Hindi po yung sa ibang transactions. So, pero selected Palawan Express outlets lang po siya. Hindi po lahat. So, kailangan din po natin alamin kung partner po ba siya with IMG or what. Kasi malaki po yung discount po natin dyan. Ito rin po sa mga non-life insurance, like car insurance, travel insurance, wala na pong middleman po dyan. And then membership discounts from real estate companies like the SMBC, Ayala, and the DMCI. May discount din po tayo dyan or may friend po na gustong bumili. Magkakaroon po tayo ng commission, di ba? So nakakatulong po tayo talaga sa mga maraming tao. Ito rin po special discount on memorial labs and internet packages. So discounts on special courses po. Ito po yung mga courses po actually na natin, yung mga gusto pong matuto, like for example po, email marketing, social media marketing, real estate blogging, or how to write blogging, parang yun ang gusto ko matutunan na. One time na maka-enroll dyan. Kasi sabi dito, meron daw po special discount para po sa mga IMG members. Ayan. So, next po, the Everest Memorial Services. Ito po, 24/7 po yan na service. Ito po yung apps. Tumutulong po sa pag-create ng sarili nating corporation para po may isa sa ayos po ang tamang pagpapamana. Itundar po natin. Ito excited ako dito sa auto program na ito. Kasi malaki po ang savings dito katulad po ng isa po naming members. Actually, hindi lang isa, marami na pong nag-avail dito, no? Almost 140,000 ang discount. Tapos may car insurance pa. O, saan ka pa? Diretso na po tayo sa mga companies, ng mga sasakyan. Hindi na po tayo dadaan sa mga ahensya. So, ibig sabihin, yung commission ng ahensya dapat, sa atin na napunta, di ba? So, yun po. Yeah, that's one membership benefit po. O kaya pag may kakilala po kayo na gustong bumili ng sasakyan, pwede rin po. So, ito po, in the financial industry, ito po yung ino-offer po na ni IMG na business. So, own a business, kapag po na ginagawa natin ngayon, become a financial educator, own your time, you can do it part-time or full-time. Kung kailan po kayo free, pwede po. So, online system po ito. Then, we help families, kasi ang saya-saya, di ba? Nakakatulong ka na, tapos kumikita ka pa. So, achieve the income you want. Ikaw daw yung mag-dictate kung magkano income ang gusto mo. And then, become debt-free. Siyempre, mawawala na po yung kautangan dito. Because of the income. Kasi sabi nga po na IMG, do the mission, do the campaign of the financial literacy, and the commission will follow. Ayan, another reward po kapag po nagsipag po sa po ng IMG mission. We can also travel the world. We have vacations, yung iba free po dyan, like cruise, conventions. Kasi dito po sa IMG, meron po 3 conventions. Actually, nang wala pa pong pandemic, sa isang taon, 2 doon ginagawa po sa labas ng bansa. Bukod po dyan, marami din po mga amazing trips na libre bilang rewards sa mga masisipag na financial literacy campaigners na marami ng pamilya ang natulungan. So ito po, number 34, every effort po may mga rewards din like rings, pins, watches, sa mga SMBs. Ako, itong pin pa lang po. Kasi kaka-start ko lang po ng November eh. So, pins pa lang po yung nakuha ko dito. And then, last din po actually, di ba, during pandemic na po yun, namigay po sa IMG ng 4 na SUV sa mga top leaders natin. O, di ba, super amazing. Ako gusto ko rin yan. Para may sariling car na, brum-brum, di ba? So,
So ito po, isa pa rin po ito, reward ito para sa mga sisipag na MDs, marketing directors, or the senior marketing directors po at mga executive. Free HMO coverage po for a year. Tulong din po ito para hindi na para dun sa ating binibuild po na long-term healthcare ay di natin talaga ma-utilize kasi na ito ay para sa ating seniors. Gusto ko rin po magkaroon nito, malapit na. Ito po, benefit number 36, this is the powerful members portal. So, pag member na po kayo, bawat member po ay may sariling portal kung saan ma-access ang mga premium benefits gaya ng self-debutancy, investment policy, ng insurance at marami pa. So grabe, napaka-efficient talaga ng online system ko na IMG. Next is the Dominate tool. Ito yung napaka-powerful po na digital marketing platform kaya madaling gawin ang online business. Dito pwedeng mag-email, blast at FB posting para po mas malaman po ng karamihan yung campaign po natin to help other Filipinos to be financially literate. Ayan, so meron dito tayong newsletters, emails, updated po lahat ng numbers ko dyan. Ito po yung Neuracash. Excited ako dito. Nagulat nga ako kanina, Diyos ko, may laman na pala. Akala ko display lang siya. Yun pala, parang GCash po ito. Dito na po pumapasok ang mga commissions po natin. Yan. Dati cheque, naabutan ko po yung cheque. Ngayon, meron na rin po sa Neuracash. Ito po, pang international members exclusive benefits naman po, meron po silang dito card. Dito po pumapasok yung kanilang mag-earning. Kapag ginawa po nila ang IMG business. Ayan po. So, exclusive benefits po, events, tulad ng gala night, heroes night, dinner, and many more. Yan po para sa mga exclusive runs and contest para sa kanila. So, ito pong 43 and 48 po, yung worldwide protection. Hindi na mag-aalala ang mga kapamilya po ng mga OFW dahil covered na sila ng madaming insurance at protection, including accidental disablement, benefits, plus additional repatriation service po, natutulungan po ni Everest. Yung repatriation service po, ito po yung tutulungan po na may balik po sa Pilipinas ang labi ng OFW member galing po sa ibang bansa. So, wala na po kayong isipin, di ba? Less hassle, kumbaga. So, ayan. So, summarize po, IMG membership benefits, ito na po siya. So, it gives financial education, unlimited learnings po. Ito po yung isa po talaga sa ini-enjoy ko. Financial education. Yan. Kasi nga, sabi ko sa inyo, 10 years na hindi po ako bumalik sa pagtuturo, no? Pero this time, busog na busog pong aking brain, ang aking brain cells, hindi na kinakalawang. And then 3 gifts, access benefits, discounts, services, and rewards. So yan, sa sobrang dami, super gandang mga benefits ko na ito, wala na po akong maisip na dahilan kung bakit di po kayo magpapamember sa IMG. Once po na member na po kayo, yan po yung dashboard. So yan po yung pinapakita po dito na meron na po akong direct access sa lahat po ng mga products and services po ni IMG. Ayan, pagkatapos po nitong webinar na ito, may assignment po kayo. Pakibigyan niyo po ako ng list po ng friends ninyo na sa tingin niyo po pwede pa pong matulungan ng ating financial literacy campaign. So here's the good news, whatever situation you are right now, you can make a change. Sabi nga dito, you can go from being broke to being blessed. You can start today. How? Let us know what you need. Ayan, so ito po yung list. What are the benefits nga ba? Ano nga po ba yung nagustuhan ninyo? Do you want to learn more about mutual funds? Or about insurance or the healthcare? Gusto ko pong malaman kung ano po yung mga nagustuhan niyo po sa mga princess ko. At ito po yung assignment ko na sinasabi ko, kahit 5 lang po, nasa tingin niyo po pwede pa po nating ma-reach out, matulungan po sa ating campaign. Assignment niyo po ito. Yan, parang sa classroom lang po, no, may assignment. So what's next? Simply follow these 3 steps. Step 1 daw po, have your first financial check-up. So define your personal strategy. Free po yan para po malaman how to build your solid financial foundation. And syempre, register na as an IMG member and enjoy all the benefits. So that is to increase your cash flow by sharing the IMG mission to your friends and family. And after that, syempre, attend the workshops para po mas marami tayong matutunan at ma-share po sa iba. That is via Zoom for continuous learning. So, ano pang hinihintay? Register now as an IMG member. Ito lang po yung maiwan ko po sa inyo, ha? For the meantime, the kind of life that you live tomorrow depends on the choices you make today. Okay? So, do something that your future self will thank you for. And it's all about love. Love yourself, love your family, and love the people around you. Love one another as I have loved you. Sabi nga po. So we did it. You can do it too. Join our mission. So to be there
To God be the glory. Ayan po, saan Coach L pag ganyanan, you can reach me out here. My cellphone number po. This is my email and FB account. Actually, I have an FB page po, The Investing Mom. Siguro po yung, pag yung mga iba po dito, please like and share na rin po, okay? So, congratulations po for taking your first step. Join ING now. Yan po. Thank you.